testimony. Praise God, hallelujah. Tuloy-tuloy na tayo mga minamahal. Praise God, dadako na tayo mga minamahal sa pagbibigay. Pero bago yan mga minamahal, makinig muna tayo ng konting mensahe para sa ating, para mga minamahal, minsan ay baka hindi natin naunawaan. Pero mas maganda para sa kalooban ng Panginoon ang ating sinusunod ay maunawaan talaga natin mga minamahal. Bago po yun, bago ko ibigay sa magawit ay ibigay ko muna ang kunting mensahe para sa ating mahal na Panginoon. Sa opening, praise God, ibigay ko sa ating Pastor Tana sa kanya ang pagkakataon. Praise God. Amen. Salamat MC, no? Mabuti ang Diyos. Hallelujah. God is good. All the time. Palagpak po sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah. No? Salamat sa ating mahal na Panginoon. So, mga kapatid, tayo mag-aaral mga kapatid kung paano para tayo magbigay, paano tayo sumunod sa Panginoon. Kasi, utos ito ba ng mahal na Panginoon po mga kapatid? Kasi mayroong turo sa iba na, ay, wala nang ikapo kasi sa lumantipan yun. Naniwala naman kayo. Ako naniwala din, pero nung binasa ko Biblia, paano tayo magpalain kung hindi tayo magtupad? Ayun na. Kaya kapatid, bago yun kapatid, dahil niya, dito tayo magsimula sa lumantipan. Kasi lumantipan dito, wala na sa bagong tipan. Pero pag may babasa ako sa bagong tipan, ibig sabihin, totoo. Lahat tayo tutupad, no? So, Biblia po magsalita ng kapatid Elia. Kaya sabi niya dito kapatid, sa Malakias 3, Gis, sabi niya, dalhin ninyo, simulan natin sa 7 para maliwanagin mo kung ganito yung nakatukoy. Mula ng mga karawan ng kanyang mga magulang, kayo'y naging pagkaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, sabi niya, ngunit inyong sasabi sa ano kami manumbalik. Nanakawan baga ng tao ang Diyos. No? Sa gayon may nanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Ngunit sa kung sabihin, sa ano ka namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi. Sa ikasampung bahagi at mga handog. Kala ko, 10 bahagi na, pero may mahandog pa tayo na nanakawan na hindi natin ibigay para sa Diyos. Sabi niya, kaya't nagsumpa sapagat inyo akong nanakawan sa bagay sa mga buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig ayon sa Panginoon ng pagkain na sa aking bahay. At ito sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi igubuhos ko sa inyo ang durungawan ng langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. So, tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, hallelujah, minsan pa Panginoon, na ito kami mahal sa pag-aral sa ibang salita kung paano kami sumunod, hallelujah, sa mga utos mo, lalo na ito mahal kayo sa mga bagay na ikasampung bahagi ng Diyos. Paano kami maging matuwid sa harapan? Paano kami mahal kayo matuto? Paano kami mahal kayo matakot sa iyo? Panginoon, buksan mo ang mga puso't isipan ng Diyos. Panawa mo sa aming mga bagay nito upang kami kaya dapat maging kabahagi sa buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. Parang pagpo sa ating mahal, Panginoon. So, huwag po tayo maniwala, mga pwede na sabi lang, yung ikasampung bahagi sa lumantipan lang. Kaya sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin at ako manumbalik sa inyo. Nanakawan ba ninyo ang Diyos? So, paano kami nanakawan? Doon para sa mga ikasampung bahagi. So, yung 10% mo pwede liyan. Ang sabi ng Biblia, yung 10% mo pwede, sa 1,000, halimbawa, 100 lang sa Diyos. Ganun ba? 10%? O, 100 lang sa Diyos. Ilan ang punta sa iyo? 900. Ang laki.
Asa pa yun, barya lang pala, walang din lang. Kaya minsan nga, magbili pa tayo ng mga gastos na ng mga TV, electric pa, magkano halaga? 3,000, 5,000. Magkano na yung bahagi ng Diyos? Sa 1,000 nga, 100 lang, sa 5,000, 500 lang. Pero bibiliin natin, sobra-sobra pa. Oh, sige, labas natin yun. Eh, sa Lumantipan na yan, Pastor. Lumantipan. Ang sabi sa Lumantipan, mapili, dalhin niyo yung 10 bahagi. Kaya ang tao, minsan hindi na pinagpala. Pero ang pangako ng Diyos, ibubuhos ko ang aking pagpapala na bukas ang langit at ibuhos ko sa durungawan ng langit ang mapagpala na walang sapat lalagyan. Kaya ang tao, paano ba pinagpala? Mapwede yan. Lord God, so, labas tayo mapwede yan. Ang Panginoon, ang sabi niya, siya'y nagpapala sa mga sama at sa matuwid. Ganon din sa ulan. Pinapaulanan niya yung mga mayaman at mga mahirap sa tanim din. Ganon din, pinapaulanan niya yung mga lupa na may matanim at walang tanim. So, ibig sabihin mo, ang Panginoon, siya nagbigay sa lahat ng bagay. Pagpapalain tayo pa yun. Kaya minsan nagsisilos tayo mga Kristiyan. Hindi ba yung mga palainom, pinagpala pa, hindi pa pubusan ng painumin yun. Nandoon na yung kasi luma natin pagkatao. Yung luma natin pagkatao mapahidilihan, sa lumang tipan mapahidilihan, nandoon pa rin yung mapahidilihan. Kaya kung sundin natin mapahidilihan, lumang pagkatao natin mapahidilihan, dito tayo babaguhin. Sa panahon ni Abraham, mapahid, dito na tayo sa panahon ni Abraham. Sa panahon ni Abraham, siyempre tayo, lahi na ni Abraham. Sa ilang lahi na. Simula sa panahon ni Lot. Diba? Sabi ni Abraham, nag-uusap talaga sa siya na tutukokin na yung Sodoma at Gomorra dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Ngayon, anong relasyon na sa inyo, kay panahon ni Noe? Ganon pa rin sa katigasan ng ulo. Ngayon, sa panahon ni Abraham, yung mga lahi na nakatira sa panahon ni Noe, sa lahi ni Abraham, tayo po yun. Lord God. Kasi dito mapay dahil yan, sa Roma, sa Hebreo tayo mapalid. Hebreo City, sabi nila, okay no? Hebreo City. Sapagkat, Hebreo City hanggang susunod na matalata ang palit, sumibayan nyo na palit para mabasa natin. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa suling, saserdote ng katastaasan. Katastaasan Diyos. Na siyang sumalubong kay Abraham na sa balik na galing sa pagkalipol sa mga hari na siyang pinagpala niya. So si Melchizedek mga kapatid, siya po yung sumalubong kay Abraham na galing sa pagkalipol. Sila Abraham po mga kapatid niya. Nagtagumpay sila mga kapatid niya. No? Lord God. Doon po mga kapatid, si Melchizedek na hari ng pagka-Diyos, itong Melchizedek mga kapatid, yung pinapakahalaga mga kapatid niya. So, nag-angkop mo itong mga kapatid niya sa pagkatao ni Panginoon Jesus. Kaya sabi niya, na siya naman ang binabahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat ng bagay. Pagbasa siya, mabilis yung basa dyan. Para mabilis tayo. Yung basa 7:1 hanggang 5. Ayan, para mabilis tayo. Hebreo 8, 5. Hebreo 7. Hebreo 7. Hanggang 5. 1 hanggang 5. 7:1 hanggang 5. Sabi po dito, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya ay pinagpala niya. 2. Siya namang binahaginan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat na kung saysayin, una-una siya ay hari ng katuwiran at sa hari naman sa Salim na nasa makatuwid ay hari ng kapayapaan. 3. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi at walang pasimulan ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman. 4. Nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka
patriarka ng ikasampung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. 5. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Amen. Tayo rin sa tayo galing. Kaya si kay Abraham. Yeah. Ang sabi kaya ng Panginoon kay Abraham, ang sabi niya, Abraham, siyempre si Sarah, matanda na, baog yun. Matanda na, hindi pa nagkaanak. Pero sabi niya, ikaw ay maging maraming anak. Dahil ang anak niya sa pangako, si Isaac, di ba? May anak si Isaac. Kaya sabi niya, ikaw ay maging ama ng bansa. Kaya paano yung mga naman isa lang ang anak niya? Sindamay ng buhangin. Dahil galing pa tayo sa balakang ni Abraham. At yung si Melchizedek na minasan natin kayo na, si Melchizedek, walang ina, walang ama, walang pasimulan, walang katapusan. Sino yan? Si Kristo ay wala rin pasimula at wala rin katapusan. Sa Hebreo 1, Juan 1:1, napasimula siya ay Diyos at ang birbo ay siya ay Diyos. Kaya itong magkataka tayo mo pa, si Melchizedek saan galing? Yeah? Si Melchizedek mo pa rin siya sumalubong kay Abraham na siya pinamatuloy at tumanggap ng ikasampung bahagi, maging sa mga anak niya kay Levi, tumanggap din ng ikasampung bahagi. O, saan ito? Bago di pa naman ito, Hebreo. Kaya huwag kayo maniwala, mga paninderya, na wala na rin ikasampung bahagi sa lumantipan. Kasi ang gusto nila, sa 2 Corinto, Levi says, magbigay ang bawat isa ayon sa nagpasala yung puso. Mas malaki yun. Yung kusang loob lang, hindi. Bigyan na kami kusang loob. Yung pira ko, 500. Magkano 10% yung 500? 50 lang. Pero nung nagbigay ako ng 50, katong timan, nagbigay ako ng 150, 200. Mas malaki pa yung offering sa ikapo. Nakuha niyo? Kaya mga kanilya, saan nandoon yung pagpapala, yung basbas ng Panginoon? Sa offering o sa ikapo? Sa ikapo. Oh, ibalik natin yan sa Diyos. Ang sa Diyos ay kay Abraham, ang sa pastor. Kaya yung sa offering sana, pala niya sa pastor. Kaya lang, para hindi tayo masilipan, minsan, sisilipan hinahanap pa yung offering. Saan ka napunta ang offering natin, linggo-linggo? Si sister, si pastora, kapakain, linggo-linggo, magpakape. Ina-audit na. Uy, laki ba yung pakain natin? Oh, sa kape, merinda pa lang. Yung kaisipan niyo mo pa sa lumantipan po yung mapait. Kaya napahamak ang buong bayan mapait hindi sumunod sa utos ni Abraham. Marami napahamak. Kaya ngayon sa ating panahon ngayon, kung hindi tayo susunod, baka may isa rin tayo sa mapahamak, hindi tayo putang langit. Ay, anak tayo ng makalangit. Kaya, unti-unti natin na-realize lang, kayong mga babae, halimbawa, mga dalaga, pag may trabaho kayo, kung gusto nyo tumanggap sa Panginoon ng pagpapala, huwag na kayong manghingi ng pagpapala ng payamanin pa kayo kasi baka ibababa tayo ng Panginoon. No? Ang hingin natin, mapag yung pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Dahil sa pagtupad natin, hallelujah, mailigtas tayo sa biyaya ng Diyos, sa pagsunod sa pagtupad. Subukan natin na magbigay ako para pagyamanin. Baka masermonan tayo ng talata, Hebreo 12:5. Huwag kayong maging gahamon sa salapi. Mas lalo, masakit na yun. Sabihin, pero yung totoo mapay, yung sinabi natin malapit sa Biblia, yun lang. Hallelujah. Yung pagsunod mapay Biblia, para tayo pagpalain natin malapit nun. Basahan natin ang 2 Corinto, mapay Biblia. 2 Corinto, 9:6. Kung ba, may trabaho kayo mga babae. So, nasa inyo po yan, hallelujah, kung yung kusang loob nyo, pwede kayo magbigay mo pwede rin, hindi lang sa mga lalaki-malaki, hindi po yan. Hallelujah, yung sa mga trabaho nila. Kaya para pagpalain ng iglesia, ano sabi doon? Dalhin nyo yung kasampung bahagi para may pagkain sa iglesia. Ibig sabihin na, ang mga Kristiyano tayo, kumusahin mo sama-sama, walang gutom. Di ba? Walang gutom. Hallelujah. Kasi, tinan mo na yung testimony ni Mr. Garnolo. Grabe na, iyak ang puso ko ba? Hallelujah, yung anak ko nga, bakit nagutom na samantala sa puder ko, hindi siya magutom.
Naniwala ba kayo na sa poder tayo ng Panginoon na walang gutom? Amen? Sa poder ng Diyos, wala pong gutom. Pero pag sa poder ka na sa libutan, nandun ang gutom, kaguluhan, away, murahan. Poder po yan sa libutan. Ang tinintay ng sa libutan. Pero sa poder ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang sabi niya, ang pangako niya, Juan 1:12, ang lahat na tumanggap sa aking pangalan, no, ay bibigyan mo dapat na maging anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, bakit pabayaan ka ng Diyos? Yeah? Pag anak ka ng Diyos, hindi ka pabayaan ng Diyos. Yeah? Pero pag hindi ka na sumunod, ano sabi ng Hebreo 12 na 6, lahat ng ating anak ay pinaparusahan niya. Anak tayo ng Diyos kasi dami ng parusa, palo. Alam mo, gusto ko sa mga paalala ni Brandon na yung palo ba, yung paalala ba? Yung katigasan natin puso. Buti nga rin, hindi pa tayo ginuha, di ba? May chance pa dahil tayo instrumento, gagamitin tayo ng ilaw na salimutan ito para maging mahayag doon sa katiliman. Kaya salamat sa Panginoon. Yung testimony lang, ay testimony ni Brandon sa amin sa Cruzada. Pagkatapos ng testimony, wala pong babusada. Ang testimony, 4, 5. Sa Patoyo, testimony ni Pastor Anon yung bumaril sa Nagay Almeida. Nahuli ng GMCI nagtanggap sa Panginoon. Nag-testimony siya sa amin doon sa Patoyo. Kasama namin Pastor Rick pa ng panahon. Pag-testimony niya, ako yung tao na babaril ko sana si Almeida. Pero hindi, pumutok yung baril. Pag sa taas, pagputok. Pag sa kanya, hindi pumutok. Nahuli ako ng mga pastor. Ngayon, testimony ko siya na ang Diyos ngayon buhay. Hallelujah. Pagkatapos, kinabukasan, ang nagbutismo, 5. Pagkatapos ng seminar, ang nagbutismo, 8. Ilan na? Yan? 13. Ganun kabuti ang Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon. Dahil sa testimony pa lang, kumilos na ang Diyos ba sa buhay natin. Yung galong totoo ang Diyos. Kaya sa ating pampataya mga Pedalya, sabi ng buhay ng Kristiyano mga Pedalya, sundin natin kung ano nakalagay sa Biblia. Sundin natin. Basa, basa. 2 Corinthians 9:6. No. Natapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Tuloy. Hanggang 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ng magsipalagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Di ba? Kaya ng Diyos na pasaganahin ang tao kung tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pala ng Panginoon. Pero minsan nagdalaman, nagdalawang isip tayo magtupad, magsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya Biblia mo sabi, kaya pasagayan ng Diyos. Magbigay ang bawat isa ay pasya na kayong puso. Kaya mas malaki pa minsan yung opening kaysa ikapo. No? Kaya yun ang katuruan ng ibang mga pwede niya. Wala tayong ikapo, frugal, labopiring na lang. Labopiring, grabe, tag-1,000, kasi mayak na magbigay ng konti. Kaya yun, di ba? Kaya, ang kasipan mo pwede niya, hindi po para ito sa pangsarili, kundi para sa ating lahat. Diba? Kung magbigay tayo mo pwede niya, doon ang sinabi ng mahal Pinoon, iniibig ng Diyos ang magbigay ng saya. Kasi kapin natin na magbigay tayo na unat ang kamay, buong puso talaga ibigay. Hallelujah. Pangalawang magandang ibigay, Roma 12:1, ihandog mo yung katawan sa hayang buhay, banal, kaaya sa Diyos. Yun ang katapatang pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Yeah, last verse natin, sa Lucas, no? Grabe, Biblia may sabi mo pwede liyan. Huwag kayo matakot mabait magbigay sa Panginoon. Huwag kayo matakot. Ang sabi natin, binasa kayo na kaya ng Diyos pasaganahin ang lahat ng bagay. Kung gusto mo magyaman, magsunod ka lang sa Diyos, kaya ka payamanin. Pero pag yaman mo, nag-interest ka lang magyaman, ayun paano ng Diyos, kalimutan na. Naranas ko na po yung mapay, dami akong nagdaan ng pira. Pero walang plano ng mapay dali dahil mapay dali ang plano ng Diyos. Sa buhay ko, hindi nakaluglugan sa Panginoon. Dito naman dyan sa Lucas.
Wala. Lucas 6, verse 27. Sabi po dito, datapwat sinasabi ko sa inyong nang nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang Lucas 6, 38. 38. Mga bigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Amen. Palakpak sa Panginoon. Kapangaganda. Magbigay kayo at ibibigyan. Subukan nyo magbigay o pwede niya. Kung subukan mo hindi magbigay, sino rin kayo magbigay sa iyo? Di ba? Minsan makaisip tayo, lagi lang ako nagbigay kapatid hindi nagbigay sa akin. Ikaw pala nagbigay ka, naghintay ka na ng ganti. Mapwede niya, kung ang tao man maghintay ng ganti sa kapwa yung tao, wala po yung kabuluhan. Paano mo matanggap yung pangako ng Diyos? Kaya maghintay tayo magbigay tayo na hindi naghintay ng ganti sa tao ni Diyos kung maganti. Sabi niya, ako ang gaganti sa inyo. Sabi ng mga Diyos, ibubuhos ko ang mapapala na wala sa langit, na wala sa pagkalagyan. Kaya napakabuti ang Diyos, no? Hallelujah. Kaya, dubli pagpapala, siksik, liglig, umapaw. Pik-pik, liglig, dubli ang pagpapala. Hallelujah. Paano pa tayo pagpalain mo pwede niya? Mateo 19:29. Na sinabi ng mga pamilya, ang sino mag-iwan, ang mag-ina, nandun yung pagpapala, ay tatanggap ng 100 ulit, 100 times 100, 100 ulit na pagpapala, buhay na walang hanggan. Basta. Nang magkagayoy, kaniyang hinipo ang mga mata nila na Mateo 19:29. Yan. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Palakpak ko sa ating mahal pa inyo. Kapit, hallelujah. Magumana pa ng buhay na walang hanggan. Ay saan ang pipiliin mo? Doon na tayo. Yeah, doon na tayo. Lord God, hallelujah. No? Kaya mga kapatid, sa araw ng linggo, kaya Disney Barnonoy, no? Hindi niya kaya iwan dahil pinagsaltag eh. May magtawag sa iyo, hira na ito. Hindi, inisip yung kapalit na sa simbahan, ang pangako niyo, buhay na walang hanggan. Ipagpalit mo doon sa 1,000 lang. Ang tip mo, 1,000, 3,000. Ilang araw mo busin, 2 araw lang, ubos na. Pagka Martes, sulugan pa. Goodbye. Sikap na po. Pagdating ng araw, wala na naman. Isipin natin mabuti ang buhay na ibibigay ng Diyos na 100 ulit na pagpapala at magmamana pa ng buhay na walang hanggan. Doon na tayo. Kaya yung mga hindi mo sunod sa kalooban ng Diyos, iiwan natin. Pamilya, asawa, pag hindi mo sunod, anak, iiwan. Para tayo maging karapat dapat sa ating mga Pinon. Pero pagkatapos, balikan mo rin, baka mamaya, iiwan mo na. Away na rin kayo. Wala na yung kabuluhan. Ang tinutukoy ng Biblia, yung pagsunod sa spiritual natin pagsamba. Spiritual ba? Hindi physical. Baka mamaya, sali po yan ang kaguluhan. Ay, ayaw ka magsimba dyan, pilitan mo si pastor. Hindi po. Sana mabuksan natin isipan, natin puso sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo yung ilaw. Pakita natin yung ilaw. Halika. Pag ngayon, magsimba tayo sa linggo. Pag hindi mo sunod, iwan natin muna para tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pagtapos pagbalik, tanggapin natin sila. Dahil yun ang karapat-dapat sa ating mga Pinon para tayo ay tatanggap na isang ng ulit at pala. Kaya sabi ng Biblia, unang Timothy, mag-ingat sa pagtuturo para may ligtas mo pati nakikinig sa iyo. Ibig sabihin, yung mga nakikinig sa atin, na may ligtas din natin sa loob at labas ng iglesia, turuan natin sila para maligtas din natin. Hallelujah, no? Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord God, ang napakabuti pa ng buhay ng Diyos. Hanggang doon lang, mabay. Hallelujah, nawawaan natin ang salita nating mahal na Panginoon. God bless po. Pagpalanda nating mahal na Panginoon. So tayo po sa pag-awit, sa pagbibigay. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise God, napakaganda mga minamahal na mensahe no, para sa ating mahal na Panginoon. Praise God, dala ko na tayo mga minamahal sa pag-awit. Pinibigay ko po sa ating kapatid na Sister Eunice sa kanya po.
Praise God, ibigay ko ang panalangin sa ating Pastor Toto. Iyo ko ba natin mga alubay, tapi sama-sama manalangin na yun. Hinat ng basbas sa ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, haliluya nakapabuti mo Diyos. Panginoon, yun at may pagpalang kamay, ang basbas mo Panginoon sa lahat ng kamay na nakabuto Diyos. Patuloy mo pagpalain, malapin ang hanap buhay sa dagat, sa lupa, O Diyos. Tindahan man o naman negosyo, Lord, ibalik mo dobling pagpapala sa bawat isa mahal na Panginoon na iniwan ang kanilang tahanan, O Diyos, upang paglingkuran ka, Panginoon, kaya ibuhos mo ang dobling pagpapala na isang daang ulit pagpala, Panginoon. Dobling pagpapala, pikpik, siksik, liglig, o maapaw, mahal na Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos, hallelujah, spiritual, financial, pagpalain mo kay Malcolm. Salamat sa blessing mo, Diyos, pinagkalo mo, Panginoon, para sa iglesia, pagpatuloy mo pagpalain, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, palakpakan natin na malakas ang ating mga Panginoon. Praise God, ako na tayo mga minamahal sa salamat po pala sa gala ng papuri ng awit sa ating Sister Eunice sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Praise God. Dala ko na tayo mga minamahal sa pinakamahalang bagay. Praise God, hallelujah. Pero bago yun mga minamahal, handog awit muna. Para